Yung na-practice ko lang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Welcome to my YouTube channel. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung gift sa akin ng mom and dad ko for my 17th birthday. Alam ko na naman kung ano ito kasi kasama na nila ako nung binili ito. Para sure daw sila na magugustuhan ko. Kaya ako na rin yung nabili ng gift ko for myself, then sila na lang yung nagbayad. So first one is this bracelet. Regalo siya ng daddy ko. Para sa mga hindi nakakaalam, mahilig ako sa mga gold. Something gold, mahilig ako. Kahit na necklace, earrings, yun. Earrings ko nga is gold. Pati mahilig din yung family ko mag-invest sa real gold. Kasi maganda siyang investment. So next na regalo sa akin is dalawa siyang heels. Mahilig ako sa heels ngayon. I think when I turn like 17, yun, nahilig ako sa heels. Kaya ito yung gift sa akin ng mom and dad ko. And both of this is from Rock and Rose. Sa landmark namin siya nabili kasi dun ko lang nakikita yung Rock and Rose. I'm not sure kung may mall pa ba na nagtitinda ng Rock and Rose since hindi naman ako laging dumalabas ng bahay. Kaya hindi din ako sure. Ito, dalawa siya. And yung isa 35, yung isa 36. Kasi yung 36 na design ng isa is medyo maluwag for me. Kaya 35 yung kinuha namin. Ito yung una. Una kong papakita sa inyo is the pink one. Ito siya. Color pink siya. Size 36. Ito yung size 36. Kasi open siya sa likod. Pero fit naman siya sa akin if ever 36. Ayan siya. Oh my gosh, it's so pretty. Ang ganda-ganda niya for me. And then, mahilig ako sa color pink. Tapos, madami siyang rhinestone here. And then, ang nagustuhan ko sa kanya is unique yung back niya dito, which is for me kasi sa stiletto. Madami na akong stiletto na parang diretso lang siya. Ito kasi is hindi. Pati napansin ko lang din sa Rock and Rose na heels. Unique talaga yung dito niya. Okay, so susukatin ko na siya. Ganito siya para makita nyo kung ano ba yung itsura niya. Oh my gosh, super pretty niya. Then open siya dito, kaya nagustuhan ko kasi hindi sasakit yung toe ko here. Kasi pag close siya is mabilis siyang sumakit. Pero yan siya. Yan. It's color pink. I think medyo may pagka-metallic yung color niya. So, gusto ko lang mag-story time din sa inyo. After nung photoshoot ko, alam ko, or baka mapansin nyo, na wala na ako masyadong video after that. Pero nagpunta rin kami ng Trinoma para mag-lunch. Kasi after nung third layout ko, or nung third na damit ko, nagpalit naman ako ng pang-fourth. So, nag-video pa ako doon. Pero parang medyo sumama yung pakiramdam ko. So, sa tingin namin is like, gutom lang ako. Kasi after 12 na nun eh. Kaya, pumunta kami sa mall. And then, napag-isipan namin na dahil maganda naman yung lugar, dun ko na lang itutuloy yung photoshoot ko. Pero, after no, nung nakapila pa lang ako sa bilihan ng pagkain, akala ko talaga is gutom lang ako. Then, after, nung bumibili na ako ng pagkain, parang medyo nagba-blackout na sa paningin ko yung paligid. Then, after that, nag-order pa rin ako ng food. Tapos, nung kumakain na ako,
parang feeling ko wala pa rin nagbabago sa pakiramdam ko. Kasi nga akala ko nga gutom lang ako kasi nga sanay akong kumakain mga 11, before 12 talaga kumakain na ako. Kasi yung online class ko nag-start ng 12, kaya dapat bago mag-12 is nagla-lunch na ako. Kasi ayoko nag-online class habang kumakain para hindi rin ako nadidistract. And then, okay, so papakita ko na muna yung next one. This is color silver. Pero ang nagustuhan ko sa kanya and nagustuhan din ng daddy ko is hindi lang siya color silver. Nagbabago-bago yung color niya. May time na green or purple. So, after nung, sa kwento ko na nga, after nung pagkain ko, hindi ko naubos yung pagkain ko. Kasi habang nakaupo ako, I think lang pagod ako. Pero plan ko pa naman dapat talaga mag-picture, then umikot sa mall. Pero, nung kumakain na ako, habang kalagitnaan, so after man lamig ng body ko, parang feel ko sobrang lamig, lalo na yung hands and feet ko. Kasi naka-heels ako noon, so pinalitan kagad ako ng mom ko ng sleeper. After ko nung nahilo ko, inaya ko na yung mom ko and dad ko, pati yung lolo and ng kuya ko na umuwi na kami kasi parang sobrang sama na ng pakiramdam ko. And first time ko yun maramdaman na as in sobrang lamig ng katawan ko, tapos parang nagba-blackout yung utak ko. Then hindi ko na malaman ko ano yung nangyayari sa paligid ko. Pero nakapag-walk pa ako, nakapaglakad pa ako papunta sa exit habang naghihintay kami ng Grab kasi nag-book ako. Ako pa yung nag-book, hilong-hilo na ako nun. Nung nakatayo na ako while waiting sa Grab, as in nagdilim na yung buong paningin ko. And then, gusto kong masuka. Kasi parang feeling ko pag nasuka ako, mawawala yung sama ng pakiramdam ko. Pero hindi ako makasuka kasi hindi ko sure kung bakit. So, yun, nung nakasakay na kami sa Grab, pinikit ko na lang yung mata ko. Then, hinahawakan na ng mom ko yung arms ko. Then, yung daddy ko yung head ko. Kasi nakagano na lang talaga ako sa Grab. Sobrang hilong-hilo ako nun. Then, feeling ko gusto ko na lang talagang humiga. Gusto kong matulog. Yun yung gusto kong maramdaman. Kasi feeling ko pag natulog ako, hindi na ako may hilo or something. And then nung naglalakad na ako, nung bumaba na ako ng Grab, papasok na kami ng bahay. Sobrang hilo ko. So, I need someone to hold me. Kasi feeling ko kung walang hahawak sa akin, tutumba ako. So, nung nahiga ako, nagpalit syempre ako ng damit. So, after ko magpalit ng damit is nahiga na ako. Pagkahiga ako, hilong-hilo pa rin talaga ako. Umiikot yung paligid sa akin. Parang nagba-blackout ako. Yun yung nararamdaman ko. So, parang gulong-gulo ko. Syempre, first time ko lang maramdaman yun. And hindi ako sanay na ganun yung nararamdaman ko. So, after nun, parang I think mga 2 hours akong natulog. Natulog ako of mga 2 hours. Pero sabi ng daddy ko, nung minamassage niya yung hands ko kasi sobrang lamig daw ng hands and feet ko. As in, sobrang lamig. Hindi, iba yung temperature niya sa katawan ko. Kaya minamassage daw nila yung hand and feet ko. Tapos, after nun, nung naramdaman ko yun, nagising ako. Pero yung feeling ko, hindi ko nung nagising ako, hindi ko feel na as in natulog ako, nagpahinga ako, yung ganun. Alam niyo yung pakiramdam na, di ba natulog ka, nagpahinga ka, ganun. Hindi yun ang na-feel ko. Parang feel ko lang, pinikit ko lang yung mata ko. Yun lang yung naramdaman ko. Nung parang pagkagising ko, parang hindi ako nakapagpahinga. Pero nawala na yung hilo ko. Ang next na naramdaman ko is sobrang sakit ng batok ko. Pero ang pagkasakit ng batok ko is from here to here. Hanggang dito masakit. And then, sobrang sakit niya. As in, sobrang sakit. Siguro, na-feel ko kasi dahil sa position ng unan. Kasi nakapaangat ako. Kaya sa feeling ko, kaya nangalay yung leg ko. Okay, so before ko ituloy yung story, is gusto ko lang ipakita ito. Next one, yan siya. If ever nakikita nyo, silver siya. Pero yan o, nakikita nyo ba? Kung nabibigyan ng justice, ayan o, green and then violet. Nagaganon siya. Kaya mabilis siyang bagayan. For me, I think, mabilis siyang bagayan ng damit. And then, sobrang baba lang ng heels niya. I think mga 1.5 inch. Kaya, mabilis lang siyang gamitin. Ito rin yung reason kung bakit
bumili kami ng heels kahit na napakadami ko ng heels kasi sobrang tataas ng heels ko, 4 inch, 5 inch, meron pang 6.5 inch, and nahihirapan akong gamitin in everyday life kasi pag umaalis kami, lumalabas kami, mas gusto ko kasi talaga yung nag-heels ako. And kaya yun, naisip ko na mas magiging komportable ako if ever mag-heels ako ng mas mababa compare sa lagi kong ginagamit sa mga show, photoshoot yun. So ayun, so nung sumakit na yung batok ko, feeling ng mommy ko is dehydrated lang ako, kaya pinainom ako ng buko juice, yung blue na juice, kasi meron siyang vitamin, kaya pinainom ako. Pati kasi hindi ako pala inom ng tubig. Yun yung hindi maganda sa akin. Kaya pinili talaga ng mommy ko na uminom ako. After nun is hindi talaga siya nawala. As in, sumasakit yung dito ko. And pag tumatayo ako, sobrang nahihilo ako. Yun yung pakiramdam ko. Alam niyo yung pakiramdam nyo na pag tumayo kayo, feeling nyo nahihilo kayo na lumulutang kayo sa paligid. Yun yung naramdaman ko. And nung una, tinatanong ako ng mommy ko kung gusto ko na bang pumunta sa hospital. Ang sagot ko, hindi. And pinilit na rin ng lola ko na pumunta ako sa hospital kasi nga, masyado na silang nag-aalala sa nararamdaman ko. After nun, pumunta na nga kami sa hospital kahit ayoko. Pero kasi, nung maggagabi na feel ko talagang hindi ko na kayang i-control yung nararamdaman ko. Kaya need na namin pumunta sa hospital. So, na-rush ako sa ER. And then, nung nasa ER na kami, binipi ako kasi akala nila high blood ako. Kasi madami na rin kids ngayon ang high blood. So, wala na siyang pinipiling edad. After nun, hindi naman ako high blood. 100/60 yung BP ko, which is normal. Kinunan ako ng urine, blood test, tapos x-ray. And then, need ko lang i-search ko ano pa yung isang kinuha sa akin, which is ECG. After nun, umuwi na rin kami kaagad para makapag-rest ako. Pero thankfully, nung pauwi na kami, medyo nabawasan na yung sakit dito ko. Hindi na siya buo. Yung as in dito ko na lang yung masakit. And then, pag kumikilos ako ng mabilis or what, parang pag yung madaming nangyayari sa akin, medyo nahihilo talaga ako. Kaya medyo binabagalan ko na muna yung pace ng life ko ngayon. Kaya gusto ko lang i-remind din ng everyone na it's fine to slow down. It's fine na medyo mag-rest din kayo. After nun, lumabas na yung result. Kinuha ng daddy ko yung result. Normal naman yung sa urine ko. X-ray normal naman. Ang nakita lang syempre yung spine ko na medyo baliko dahil sa scoliosis. And then yung ECG ko na result normal din naman. Ang may nakita lang is sa may blood ko. Nakita na sobrang taas ng white blood cells ko and sobrang baba ng red blood cells ko. Na yun yung reason kung bakit nahihilo ako. Kasi yung lahat ng naramdaman ko and yung nakita rin nila is symptoms talaga siya ng anemic or ng anemia. Yun lang. Kaya ko siya shinare sa inyo as a lesson na okay lang mag-rest. Hindi natin dapat masyadong i-push o i-pressure yung sarili natin. Kasi napansin ko or na-realize ko na when I turned 16, talaga nung last year, 2023, as in, pinush ko talaga yung sarili ko sa lahat ng bagay in terms of academic, in terms of my career. As in, parang ayoko nagpapahinga. Parang feeling ko minsan nagigilty ako pag nagpapahinga ako. Pero gusto ko lang paalala sa inyo na it's fine to rest, it's fine to slow down. Okay lang nabigyan nyo yung sarili nyo ng chance na magpahinga. Kasi in the end of the day, tayo pa rin naman yung magsasuffer if ever mapagod na yung katawan natin sa atin Yun lang yung na-realize ko. And then, ang naging lesson niya sa akin, mas naging grateful ako sa life ko everyday. So, thank you guys for watching. And sana mas makasama ko pa kayo sa next milestone ng buhay ko. So, see you guys on my next vlog. Bye!